Hi, magandang gabi at isang katatapos lang na ulan. Katatapos lang na maulang gabi sa inyong lahat. Welcome po tayo ulit sa The Inclusive Report. At medyo maubo nga, medyo nawawala ako sa boses ngayon. So medyo asensya na tayo today. Anyway, umpisa na natin agad ang mga balita. So, mula October 1, last October 1 and 2, so libre na yung sine sa nakakatanda sa senior at sa PWD noong either week. At meron na nga akong ikukwento sa inyo na libre kami ni mama nung October 1 about sa sine. Libre kaming dalawa at nakakatawa yung aming pinanood, to be honest. So eto, hauna inclusion ako 2020 days, nilabas na natin sa publiko. Kailan natin nilabas? October 5, 2019, doon sa AAP seminar. Muli, magpapasalamat ako sa AAP for inviting sa aming merchandise. At kauna-una bumili si Ate Bingbing. Ayan na nga. And then, ito, yung seminar ng AAP naging matagumpay. Ayan, nagsalita si Dr. Lirio, si Tita Lirio. Kauna-una nagsalita after the welcome remarks ni Sir Dayal. Then si Dr. Reyes, dentista yan, dentista. Ito na nga si Tita Lirio, professor siya in passion. Ayan o, magkasunod sila actually. And then si Dr. Harold siya naman yung sa Makati Med. Siya yung head ng pediatrics sa Makati Med. So anyway, papasok tayo. Eto, malaking nakakatuwa to. Ang inyong lingkod, isa sa naging speakers noong October 8, last Tuesday sa Ateneo. At ilang mga estudyante ay nangakong susuportahan ng Hansen Inclusion. Ilan sa mga estudyante nila. So nagpapasalamat ako sa Ateneo, and then kay Kuya Joel para sa pag-imbita sa akin. Nagpapasalamat ako sa iyo. Actually, dream come true ko magsalita sa Ateneo. Hindi biro to. Ito yung dream come true ko actually. Anyway, munta na tayo sa ating topic, yung mental health week and World Cerebral Palsy. Okay. Anyway, punta tayo sa ating topic. Ito yung Mental Health Week and World Cerebral Palsy Day. Okay. Tanungin ko kayo, bakit mahalaga ang mental health sa atin?
Aware ba kayo on mental health? Napapanood nyo ba ito through balita, through ano? Aware ba kayo na maraming nagsusuicide? So, pag-usapan natin ngayon. Ayon sa definisyon, ito ay ang mental health ay mahalaga sa ating buhay mula pagkabata hanggang pagkatanda. Ayan ang ibig sabihin niyan. It is important at every stage of the life from childhood until adulthood. So ano ang mga nakaka-apekto? Siyempre, biological factors nakaka-apektuhan tayo. Kagaya ng genetics sa utak natin. Yun nga, yung mga genes, yung mga DNA. Kalawa, yung life, yung mga trauma, yung mga abuso, yan. Important. Yan ang pwedeng maka-apekto doon. Family history, yan. Nakaka-apekto rin. So, ito yung mga babala. Mga babala. Kain ka ng kain. Kain ka ng kain ng marami. Oras-oras ka na kumakain. At tutulog ka ng laging madaling araw. Maapektuhan yung utak mo talaga. Meron kang nilalay yung mga tao. Meron na akong kaempleyado dati. Sinabi niya na, please leave me alone. Kahit hindi ko inaano, please leave me alone. Hinayaan ko na lang. Walang enerhiya. Balisa. Hindi maintindihan mga sakit. Kunwari, sakit ng ulo. Hindi mo alam, bala. Meron ka ng pinoproblema sa utak. Balisa, tulala. Yan, mga bisyo. Alak, sigarilyo, droga. Pwede kanya maka-apekto. Makalimutin. Nalilito. Galit. Natatakot. Nag-aalala. Nakikipag-away. Nakikipag-away sa magulang o kapatid o kaibigan. Iba-ibang ugali. Hindi na maalala yung mga bad memories. Yan. Merong nakikinig na ibang boses na hindi totoo naman. Kagaya nito, ang sama-sama mo ng tao, pero parang hindi mo maintindihan eh. Yan, nag-iisip ka rin kung sasaktan mo yung sarili mo o ibang tao. Hindi ka makapokus sa trabaho, hindi ka makapokus sa eskwela. Actually, yan ang iiwasan natin. Yan ang iiwasan nyo. Nating lahat. Para ma-prevent yan, kumain kayo ng tama. Gawin nyo ang healthy lifestyle. Mag-exercise, matulog. Hanggang matulog lang ng 8 oras. Matulog ng maaga. Yun lang, matulog kayo ng maaga.
healthy lifestyle. So, ano naman yung mental illness? So, it is a brain-based conditions that affects thinking, emotions, and behaviors. So, common yan. Yung mental illness, common na yan sa atin. Pero wag nyong lalain. Please. Huwag nyong palalain pa. Sinabi ko sa inyo kanina, gawin nyo to. Kumain ng tama, healthy lifestyle, matulog na walang oras. Yun ang gawin nyo. Ano nga ba ang mga mental illnesses natin? Yan, yung mga bisyo natin. User ka ng droga, sigarilyo, alak. Depression, pagkabalisa, bipolar disorder, kain ka ng kain, psychopathia, alak pa, droga. Hindi ko na nga sinabing magdroga kayo, magdroga. Iwasan nyo, iwasan natin. Alam nyo ba 7.14% ng bawat Pilipino na may kapansanan merong mental illness. Totoo yan. Ayon sa DOH yan. So, ano na nga yung Mental Health Awareness Week? Excuse me, sorry. Mental Illness Awareness Week. In-establish yan noong 1990 sa Camera de Representatives ng Amerika sa pagkakilala ng kahusayan ng National Alliance ng Mental Illness para ibahagi at palawakin ang kamalayan about sa mental illness. Kahapon nga pala, nagdiwang tayo ng World Mental Health Day. Kada October 10 nga, kahapon. Ang layunin natin, pataasin ang kamalayan ng mental health issues sa buong mundo at ipamahagi yung makakaya natin bilang pagsuporta sa mental health. Oo. Eto ang maganda. Kahapon, nagdiwang tayo ng World Mental Health Day at ang tema nga ay about sa suicide. Silent killer nga. Pinakamalihim na kamatayan sa buong buhay natin. Suicide. Ano nga ba ibig sabihin yan? So, eto, gawain ng isang tao na
sinasadya. Bigo sa kanyang plano, adaptosis. Ang isa pa, nagko-commit tayo o nagtatangka ng kamatayan. Pangalan pa lang yan. Pang-uri tayo. Ito yung pang-uri naman. May kinalaman sa suicide, being or performing a deliberate act resulting in voluntary death of a person who does it. At pandiwan na to alanganin sa kamatayan. Ano ang mga senyales? Bukang bibig lagi na ganito. Gusto ko na mamatay. Sana namatay na lang ako. Sana hindi na lang ako pinanganak. Eto, masaklap to. Masaklap to, guys. Gustong bilhin kung ano yung gusto niya. Halimbawa, babakilin mo sarili mo o iinom ka ng mga pills. Magbibigay ako ng example Napanood nyo ba yung MMK noong September 21? Sa lahat ng binibigatan niyang problema sa buhay, nagtangka siyang magpakamatay. Ginamit niya, uminom siya ng pills, na hospital siya. Ano na resulta? Niligtas siya ng Panginoon at binigyan ng bagong buhay. At ang kagandahan, nag-meditate siya, nag-master's degree pa siya, at naging motivational speaker sa Brisbane. Ang galing, di ba? Dukmok siya sa problema dati. Sa tulong ng kanyang ina at kaibigan, tumino ang buhay niya. Galing. May plano ang Diyos sa kanya actually. Yun ang masasabi ko sa kwentong yun. Gusto magpag-isa, lumalayo sa kasama, paiba-iba ang ugali. Yan. Violente. Meron akong bibigay example ulit Okay. Meron kaming kaibigan ni David. Actually, schoolmate ni David Hill. One of the workers ng HNI. Yun nga. One of the workers ng HNI. Meron siyang kaibigan. Nagpro-promote ng Terrorism Act. Pinagsasabihan namin na bawal mag-terrorism dito, pero hindi, ginagawa niya pa rin.
dinadahin niya kung bakit niya ginagawa ganito. Kasi si Maggie Iganti, Franklin Porter, Robin Nyaw. Alam nyo, style nyo yan. Iwasan nyo yung style nyo yan. Baguhin nyo buhay nyo. Huwag kayong maging violente. Manood na lang kayo ng inclusive report. Nawawala ng pag-asa. Hindi ko babanggitin kung sino na yan Meron akong kakilala yan, pero hindi babanggitin ko siya. Taga Santolan. Dating kaibigan ko. Yan. Droga at alak. Paiba-iba ang ugali. Kain ng kain. Kulang sa tulog. Inaabuso ang katawan. Yan. Pa ba? Hindi maintindihan ang ugali. Hindi maintindihan ang explanation. Actually, ito. HR namin sa opisina na mata yan ng ina. Balisa. Peace sir Peace lang. Peace tayo sir. Balisa siya. Tulala. Siguro naiisip niya na kasi mamas boy siya Yan, nagpapaalam. Parang akala mo last will and testament. Paalam na. Yan. Pagbabago sa ugali. Yan, kagaya sinabi ko kanina. Ito alam nyo ba? Nearby 800k ang namamatay. Kada taon. Edad na nagpapakamatay 15 to 29. Yan. Noong 2016, nakatanggap ang WHO na mahigit 79% sa suicide. Sa mababa sa low and middle income countries. Kasama na tayo dyan. So, kailan tayo magpapatingin sa doktor? So, kausapin mo ang kaibigan ko. Yon na nga kaibigan, magulang mo, o kahit sino dyan, kausapin mo. Sabihin mo yung problema mo. Pumunta ka sa seminar, pumunta ka sa simbahan. Kausapin mo kung sino ang pwede makatulong sa'yo. Pag hindi mo, pag wala pa rin, tumawag ka na. At ang pinakamaganda, kausapin mo ang doktor mo at magpa-appoint ka na. So ito yung hotline kung gusto nyong makipag-usap sa inyong yan, hotline. Suicide hotline in the Philippines. 0917-899-8727, 0917-989-8727. Yan.
Sino may sabi niyan? DOH. Punta naman tayo kay World Cerebral Palsy Day. Ito nung linggo, nagdiwang tayo ng cerebral palsy sa buong mundo. So, ito yung galawang sosyal at araw na pinagdidiriwang ng buhay ng 17 milyong katao sa buong mundo na may cerebral palsy. Nilunsad noong 2012 sa Australia at sa Amerika via Cerebral Palsy Alliance and United Cerebral Palsy. Galing ba? Nagkataon pa, Amerika ang nag-ano. At ano ang unang kampanya? Change my world in 1 minute. Bibigyan ko kayo ng hinta. Ano ang senyales nila? Malalaman nyo na yun. Okay. Ano nga ba ang cerebral palsy? Cerebral to Sorry for the wrong spelling. It's cerebral to. So, apektado yung muscle tong. Papalitan ko lang wait lang, guys. Bakit cerebral? Cerebral to. So, may part 2 tayo Ito na, part 2. Okay, part 2 tayo. Wala na tayo sa eksena Part 2. Actually, yung una yun. Okay na tayo doon. Ito ang part 2. Cerebral palsy tayo. Yan. Tama na yung spelling natin So, it is a group of disorders that affects movement and muscle tone or posture. It is caused by damage to occur the immature brain as it develops most often before birth. Hindi makagalaw yung mga kadamnan natin. So, ano ang mga senyales? Stick, hindi ka makagalaw. Lagi masakit ang kalamnan mo. May kulang ka sa balanse. Involuntary movements, hindi ka makagalaw. Delay ka sa milestone. Yun nga. Delay ka sa milestone, delay ka sa So, yun nga. Yun nga. Ito ay part 2 Part 2 guys. Kanina nagkaroon tayo ng part 1 kasi diniscuss natin yung mental health.
Ito, cerebral palsy tayo na nga ngayon. Part 2 na tayo guys ha. So, merong side ng katawan na hindi magalaw. Hirap maglakad, hirap kumilos. Hirap magmuya. Hirap lumunok. Seizures. Okay. Tapos na tayo. Mabilis lang pala. So, medyo nagtagal tayo nung yung unang live video natin Kasi may part 1 and part 2. So, i-upload natin yan. Ako, bahala na ako. Gagawin ko yan mamaya-maya. Pagduktungin natin kung pwede. Okay. Ano ang kukuko ng bayan natin? Sa part 1, dapat na bang ituro ang mental health education sa bawat paaralan? So, antayin ko ulit yung sagot. Antayin ko yung sagot ninyo about sa mental health. Antayin ko yan. Next week ulit. So, dalawang na tayo. Okay. So, ang kukuko natin ay ganito. Ito. Sa AAP, sikat na ako. Sikat na tayo. Sikat na tayo actually. AAP. Ito. Ayon kay AAP, meet Roy Marlang. Nag-a-assist siya sa AAP para sa pangangailangan ng kapwa niya may kapansanan. Magaling siya sa mga graphic design, lalo na nakakatulong siya sa AAP. So, nagpasalamat sila sa akin. So, Tita Lirio and the rest of AAP, nagpapasalamat ako sa inyo muli. Kung hindi ko kayo nakilala noong last year, nag-ano tayo, walang the inclusive effort, walang nangyayari sa Hansen Inclusion. Kayo ang nagpo-promote actually. Kayo ang tumutulong. Tita Lirio, Tita Cathy, Tito Jun. Kayo. Si Tita Christine din. Lahat ng mga co-member ng AAP, mga officers, tumutulong. Magpapa-thank you ako sa inyo Ngayon pa lang. Siyempre, kay Bel. Matagal na yan sa AAP. Nauna pa yan sa akin, naging member. Di ba? Nag-a-adlib tayo, kaya hindi ko nang alam kung ano. Muli. Mental health, alagaan natin na may importante yan sa ating katawan at sa ating pangangailangan. Huwag nyo sasayangin ang buhay ninyo, Importante yan. Eto, mga pagbati.
Batiin na natin yung mga kapwa natin. Sino ba ang umpisahan kong babatiin dito? Batiin natin ngayon yung mga bago nating miyembro. Batiin natin yung mga bago nating miyembro ng AAP ay ng HNI. Batiin natin si Ate Bingbing, si Ate Cheryl. Welcome po sa ating HNI. Welcome sa inyo. Si John Pauline Gumayaw. Welcome sa iyo. Si Ate Harold Soriano. Welcome sa iyo. At ang recently na interesado sa ating programa, si Christian Chua at ang mga kanyang kaibigan. Actually, may mga kaibigan siya. Yung mga kaibigan niyang nasa Ateneo, pati magulang niya, binabati ko, magandang gabi. Ang gagaling, diba? Pero inyo na Martes, first time ko pumunta sa Ateneo Ang ganda ng campus nila. Sino ang tour guide? Si Kiel. Si Kiel ang tour guide. Ay, babatiin din natin pala si Kiel. Batiin natin si Kiel. Kasi nasa Davao siya last week, right? Batiin natin. Nasa Davao siya last week dahil nag-ano siya sa thesis niya, sa master thesis niya. So, babatiin natin siya. So, congrats sa grupo niya. Nagwagi siya ng Best Paper Award. Ang galing, di ba? Kaisa-isang anak yan ni Tito Al at Tita Sally. Ang galing. Ito siya ay Best CS Paper, Second Information and Computing Education Conference sa Davao. Last weekend ginanap. So, Kiel, congrats. Pagbutihan mo palalo. Sana makatrabaho kita sa HNI. Nandito si Christian. Nonood. Magandang regalo yan ng Panginoon sa iyo, Kiel. And then, batiin din natin yung mga taga-Autism Strong PH. Si Kuya Joel, tsaka si Kuya Raymark. Kung nanonood sila, magandang gabi. At dahil sa inyo, mahaasa ako na masasagan nitong speaking engagements. Pero kailangan nyo, as your promise, kailangan nyo kung sanayin na
To be honest with you nung sa USD at nung Tuesday, humawak ako ng papel habang nagsasalita. Yan ang hindi gawain ng speaker dapat. Dapat nyo may memorize yung bawat mga ano. Aminado ako doon. Pero hindi natin maiwasan talaga. Pero by 2020, iiwasan ko yan. Magsasalita ako sa puso ko na lang. Without looking at paper. Sino pa ba mababati natin dito? Eto Ito mga kaibigan. Lumalakas na yung kampanya natin sa inclusion 2020. Ang lakas ng kampanya natin. Papalakasin pa ba natin yan? Siyempre naman. Palakasin natin. Siksa. Magkano ang bilang ng ating magkano ang bilang ng likes natin? 647 na. Nearby 650. So, palakasin natin. Palaganapin natin lahat ng inklusyong Pilipino. Palaganapin natin. Kumilos na tayo. Tulungan nyo kami. Tulungan tayo. Hindi namin kakayanin to kung wala kayo. Okay. Eto panawagan. Mananawagan ako. Ngayon ko sasabihin to sa inyo. Nakakayang gagawin natin to. Kung ano yung naitabi ninyo sa mga alkansya, sa mga konting sahod ninyo, kung ano yung mga nakikiusap ako, tulungan nyo ang Hansin Inclusion sa mga plano nila. Plano namin na bumili ng laptop, bumili ng equip para sa live video. Yung sa mga Cine Inclusion, tulungan nyo na kami. Panawagan namin sa inyo, tulungan nyo kami. Nag-uumpisa pa lang kami at maliit pa lang ang kinikita namin. Hindi kami nagdedepende sa kita ng mga damit, mga merchandise. Hindi kami. Nag-ano lang ako. Please. Maawa kayo. Ingay natin. May kung magtutulungan tayo, kaya natin to. Matulong ka na lang. Tulungan nyo na lang kami. Ang ingay natin. Boses natin
e-epekto. Ito it is up to you today to start making healthy choices. Not choices that are just healthy for my body, but healthy for my mind. Paalala lang yung utak ninyo, alagaan nyo yan. Importante yan. Guys, hinihiling ko sa ating lahat na maging healthy tayo, maging okay tayo. Hinihiling ko lahat okay tayo, good vibes tayo. Sa mga may sakit, hinihiling ko sa inyo to. Sana pagkalooban kayo ng Diyos. Ipatong yung kanyang milagro sa inyong kamay na gumaling kayo. At sa mga nawawala ng pag-asa, tulungan sana kayo ng Diyos sa inyong tamang landas. Walang magmamalasakit sa ating mga batang inclusion, kundi tayo rin mga bata kong inclusion. Sana tulungan nyo kami mag-isa. Tulungan nyo kami. Help us for project. So, maraming salamat sa inyo at pagpalain tayo nawa ng buong may kapal. Unseen inclusion, put God first. Thank you and God bless. Bye. See you next week ulit. See you next week and pag-usapan natin yung ADHD.